Marahil isa ka rin sa katulad ko. Noong bata ako, hindi ako nahihiya. Tuwing December, mahilig ako mamasko kasi kumikita kami ng pera. Pero ngayon, ibang-iba na. First time ko to nasubukan dito sa Macau na kami yung namamasko sa mga tao sa paligid. At first, nahihiya pa ko kasi malaki na. Pero nung nakikita ko yung init ng pagtanggap ng mga turista at mga tao dito sa amin, base sa video na nakikita nyo, biglang lumakas yung loob ko. Nawalan ako ng hiya at sa totoo lang, parang pakiramdam ko isa akong musician na sikat na sikat. Mahilig ako sa musika, pero sad to say, yung musika walang hilig sa akin. Kahit nga lang pag-ubo wala pang tono, sintonado pa. Noong bata ako, wala akong kahit isang musical instrument na pagmamay-arian dahil mahirap lang kami. Ngunit nung lumaki na ako at nagkaroon ako ng trabaho, bumili ako ng drum set. 2 drum set sa Pilipinas at dito rin sa Macau. And sa totoo lang, pag passion mo talaga yung isang bagay, wala yan sa edad. Nasa kinahiligan mo na kasi yan. Kahit anong music, kaya kong sabayan. Basta, sa ngalan ng musika, kayang-kaya ko talagang mag-effort. Tulad din ito, we are invited from our churchmate dito sa Macau na mag-Christmas caroling sa mga streets. Sponsored by Langflow Learning Center dito sa Macau. At first, si Aris lang yung unang in-invite at yung ibang mga bata. Pero sumama kami for the support. Ang bala ko lang sana, kunan siya ng video habang nagpe-perform. Pero sa ganitong sitwasyon, hawak ko yung tambol, napatugtog na rin ako ng sabay sa kanila. Sa mga taga Macau, alam nyo na kung saan to. Dito lang pala ito sa San Malo, malapit sa St. Paul Church Ruin, kung saan napakaraming turista ang dumadaan. Nasabi ko na sa aking previous video dito sa TikTok na illegal yung pagbubusking or pagbabasking tulad ng ginagawa namin. Pero confident ako dahil yung may-ari nito is yung local Chinese and I think kumuha sila ng permit bago namin isinagawa ang ganitong activity. Sila din yung namimigay ng mga freebies sa mga dumadaan. In fact, may dumaan na pulis at tinignan lang kami at tapaindak din siya. 4 na spot yung pinuntahan namin at tinugtugan. Naglakad lang kami, dala namin yung piano na sakay ng isang parang cart. Para sa akin, isang napakahalagang bagay ito na matutunan ni Aris upang ma-boost yung sarili niya sa harap ng maraming tao. Maraming tao ang huminto, nakinood, nakivideo, nakitugtog sa musika ng Pasko. And sobrang nakakataba ng puso na may makakarelate sa iyo na hindi Pilipino. In fact, may sumabay sa amin na Chinese tulad yan. At ito rin, akala ko kasi snob sila. Pero hindi naman pala. Hindi kami humihingi ng pera or donasyon ha. In fact, yung Langflow Learning Center ang nagbigay ng mga freebies sa mga dumadaan, sa mga humihinto. Yan yung may-ari ng Langflow. Isang learning center dito sa Macau. At dahil mahilig ako sa musika, si Aris pinaaral din namin ng piano lesson every Sunday. Bumili na rin kami ng piano para sa kanya. Pati ako, bumili na rin ng drum set. Meron din kaming violin dito. Kaya gano'n na lang yung pagpapahalaga ko sa musika. And na-feature nga pala kami guys dito sa TDM, ang local news website dito sa Macau. Ganito pala ang pakiramdam no, na may ibang taong hindi mo kilala ang sumusuporta sa'yo. Yung tipong hindi ka hinuhusgahan kung marunong ka ba or hindi, kung sintonado ka ba or hindi. At sa tuwing humihinto sila at sumasabay sa kanta, napapalakas yung loob namin, nawawala yung pagod namin. Totoo talaga na music comes from the heart. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi nito at ang sabi niya, when you work with your hand, you are a laborer. When you work with your head and your hand, you are a skilled worker. But when you work with your head, your hand, and your heart, you are an artist. Ikaw, paano mo sineselebrate ang Pasko? Kasama ba ang pamilya? Mag-isa ka ba sa trabaho? Nasa ibang lugar ka ba? At dahil hindi kami umuwi ng Pilipinas, dito lang kami sa Macau, ganito namin sineselebrate ang Pasko namin. Sa kaganapang ito, may isang bagay akong natutunan at gusto kong maibahagi sa inyo. If you want a life that feels so real, you can't live by the opinion of others. You have to pursue your passion. If it makes you happy, go for it.
no matter what other people say. Kasi malaki ang pinagkaiba sa nanghuhusga sa hinuhusgahan, sa humahanga sa hinahangaan. At sa puntong ito, I'm on the other side of fear now. Yung tipong wala ka ng pake sa kung anong sasabihin ng iba, basta alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama at masaya ka. Yun ang mahalaga. And if you want to know more about life and stories here in Macau, don't forget to follow this TikTok account or kung saang platform mo ito napanood, because I will be sharing you more travel tips, guide, and advice. Again, thank you for watching. Merry Christmas. Peace. Bye-bye.